Ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Cebu po ngayon at nag-iinspeksyon, tinitignan niya kung ano ang mga maitutulong ng ating gobyerno sa Cebu na talaga naman pong grabe ang grabe talaga yung pinagdaanan. Yung alam niyo, kanina nga meron ako napanood sa balita, meron pong isang lolo ba, Sara, 70 years old na. Pinipilit niyang isalba yung kanyang sarili, pati yung kanyang kaibigan. Sabi po nung nagkukwento, nung medyo bata-bata, sabi, nakakapit siya sa paa ko tapos inaano ko siya na mahatak ko siya. Ang sabi daw, hindi na. Parang, okay na. Parang wag na, bibitaw na ako. Bumitaw na daw po. Kumbaga parang tinanggap na lang po nung matanda ang kanyang kapalaran. Bumitaw siya doon sa kasama niya tapos nagpaanod na siya sa baha. Kasi umaakit sila sa puno kaya lang marami na daw sugat sa katawan yung mama. Kaya para siguro mahapdi na, masakit na yung nararamdaman, malamig, maginaw. Nalulunod na sa tubig, kaya bumitaw na lang dun sa kasama niya, tapos nagpaanod na, tapos kumakaway pa daw nung kumbaga parang nagpapaalam nung nung nagpaanod na siya sa baha. Tapos sa ibang barangay na siya nakita na recover. Alam niyo naiiyak-iyak pa ako kanina. Alam niyo parang bigla akong nagbara yung aking ilong. Sa kwento nung lalaki. Tapos, alam mo yung ganun yung dinaranas ng ating mga kababayan habang ang ating Vice Presidente ay nagpapasarap buhay. Diba? Alam ko hindi naman masisave ni Sara Duterte yon. Yung, kumari pupunta siya doon, tatalon siya sa baha. Hindi niya naman magagawa yun Hindi niya masisave yung matanda. Pero yung magkaroon ka man lang ng empathy, sympathy at empathy sa mga kababayan mo na nagpapasahod sa'yo, na gumaganda araw-araw ang buhay mo. Lumalamon ka ng masasarap habang ang mga kababayan mo ay naghihirap. Gano lang yung huwag ka muna magpakita ng mga pagbabakasyon mo. Huwag ka muna magpakita ng pagpapasarap buhay mo. Tapos ang datingan pa sa mga bobong DDS, parang bayaning-bayani pa sa kanila si Sara Duterte. Diyos ko, hindi na kayo naawa sa mga kababayan natin, no? Bayaning-bayani pa si Sara sa kanila. So ito po ang ating Pangulo na kumikilos, nagtatrabaho, ginagawa ang lahat para po makatulong, makapaghatid ng tulong, maibigay ang tulong na dapat na matanggap ng mga kababayan natin doon sa Cebu. Grabe ang pambabash sa tao na ito. Kung sino pa yung kumikilos agad-agad, tumutulong agad-agad, siya pa po ang binabash ng mga bobong DDS. Kakatapos ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And this, nakuha na nakapunta kami sa mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, syempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate. Nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung meron mga nasugatan, meron mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay
at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayong mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu, to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagay ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works. For example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan nang ayusin, baka kailangan sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga dalawa-tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan ng mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito, yung mga engineer namin ng public works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami kuminsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon at Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa Juan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok natin sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Okay? Maraming salamat. Thank you. Ayun, no? Kita nyo? Gaano katapang at gaano mapakumbaba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na akuin niya, di ba? Yung mag-sorry ka, humingi ka ng kapatawaran, kasi ang inaasahan nila, storm surge. Pero ang dumating po ay flash flood mula sa kabundukan ng Cebu. Diba? Ayan ang pangulo. Yan ang trabaho sana ng isang vice-presidente din eh. Diba? Hindi yung para spare tire lang talaga na pwede magpa-banjing-banjing, pwedeng
mamasyal, pwedeng mag-ikot-ikot sa mga white sand beach, di ba? Sana nakikita to ng mga DDS, mga bobong DDS, mga tangang taga-suporta ng dating presidenteng nabubulok sa kulungan, di ba? Sana makita nila to na malayong malayo ang pagsagot sa kalamidad. Pagsagot sa pangangailangan ng mga kababayan natin ang ginagawa ni PBBM. Malayong malayo sa dating ginagawa ni Digong na ang gagawin, magpapakitang gilas na kunwari nagpe-prepare. Kunwari, may paparating na bagyo, magpe-prepare kunwari. 3 araw bago dumating yung bagyo, naka-standby na rin mga rescuer, nandyan na yung mga preparation. Diba? Pero, pagkatapos ng bagyo, ano ang gagawin? Dadalawin lang. Pupuntahan lang ni Digong. Dito ako ngayon. Nandyan ang tulong ng gobyerno. Tapos, pagkatapos ng media conference, magpapapicture, magpapasikat sa media, aalis na. Aalis na. Bakit? Tapos na yung trabaho niya. Magpapicture. Magpabango sa media. Para kunwari talagang tumutulong, kunwari talagang nagtatrabaho. Ganun lang. Tapos yung mga kababayan natin, bahala na kayo sa buhay nyo. Naalala ninyo nung nagkaroon ng bagyo sa isang lugar, binigyan po ng mga materyales para pang gawa ng pansamantalang tirahan o bahay itong ating mga kababayan. Ano sabi ng mga DDS? Yan lang? Ilang pirasong yero, ilang pirasong kahoy lang ibibigay ni BBM? Anak ng teteng, buti nga mayroon pang binibigay si BBM. Si Digong, nung siya ang presidente, pagkatapos magpa-picture, pagkatapos magpa-interview, pagkatapos magmura sa harapan ng mga nasalanta ng bagyo, sibat na, alis na. Punta na sa inuman, punta na sa tambayan. Yan ang trabaho ni Digong nung siya ang presidente. Diba? Kaya po, ngayon, kita nyo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, may binibigay 5,000 sa partially damaged at 10,000 sa totally damaged. Meron ako isang nakita na isang nagrereklamo. Yung bahay niya na wipe out. Ang natira lang daw talaga yung sahig. Sahig saka yung bowl. Yung bowl kasi matibay yan minsan di yan natatanggal sa bahay. Yung sahig lang natira sa kabawl. Ang nakalagay daw partially damaged. Wala na nga natira doon sa bahay ng tao. Ngayon, ang problema niyan sa barangay. Dapat ang barangay, sila mismo, titignan nila, yung bahay nyo ba, wipe out, totally damaged o partially damaged? Doon may kakulangan sa barangay. Pero sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 10,000 ibibigay sa'yo. Kung ikaw ay talagang nasalanta bahay mo, nasa no-build zone kasi sila Masyado na mababa yung lugar na yon. Daanan talaga yun ng tubig kapag nag-overflow ang ilog. Ngayon, dahil nga siguro nakita nila, hindi naman binabaha, kaya kala nila pwedeng magbaba ng bahay doon. Pwedeng magtayo ng bahay. Kahit na low-lying area at no-build zone. Na-vlog ko po dyan yung tungkol po doon sa sa Project Noah ni Digong, na malaking tulong sana sa ating mga kababayan kapag sila uupa ng apartment, uupa ng bahay, uupa ng kwarto. Titignan nila muna doon sa Project Noah sa noah.edu.up.ph. Check nila kunwari, Liloan, Cebu. Titignan nila yung barangay na kanilang titirahan, tignan nila yung mismong lugar, yung mismong address. Pag inilagay nila yon, ipapakita nung Project Noah kung talagang yung bahay na yon o yung kanilang lilipatang apartment ay safe ba sa baha, sa landslide,
or sa storm surge. Napakalaking tulong po nun. Kaya lang, nung pong panahon ng 2017, sinut down ni Digong. At kaya po sinut down ni Digong, hindi maatim ni Digong, na gagamitin niya ang napakagandang proyekto na sinimulan ni Pinoy. Yun ang ayaw ni Digong. Yung gumamit ng proyekto na napakaganda tapos hindi naman siya ang magiging kumbaga hindi siya ang i-congratulate ng tao, hindi siya ang papalakpakan. Ayaw ni Digong yan. Ang gusto ni Digong sarili niyang proyekto. Kaya lang hindi po gumawa ng ganyang proyekto si Digong. Pagkatapos po ng Project Noah, wala na po siyang ibang ginawang proyekto para po makatulong sa ating mga kababayan sa oras po ng kagipitan, sa oras ng bagyuhan, sa oras po ng kalamidad. Sinut down niya lang po yun. Kaya po talagang perwisyo ang ginawa nitong si Digong. Tapos yung anak niya perwisyo din. Bakit? Hindi naman nakakatulong hindi nakakatulong. Tapos kapag po napuna, siya pa'y galit. Kita nyo? Yan ang vice-presidente ng mga DDS. Ano ay inuuna? Mag-swimming sa Doña Choleng Island Resort doon po sa Cagbalate sa Mauban, Quezon. Hindi ko naman masisisi si Sara Duterte. Bakit? Napakaganda po talaga nung resort. White Sand Beach. Maganda talaga yung resort Kaya talagang si Sara pupunta doon. Ayan Ayan Panahon ng bagyuhan, panahon sana ng pagpe-prepare para sa pantulong sa ating mga kababayan. Ang inuna ni Sara Duterte, maglakwat siya. Ilang beses niya nang ginawa to. Nung minsan, mayroon din bagyo, may paparating na bagyo, sa halip na tumulong at mag-prepare para sa darating na bagyo, ang ginawa ni Sara, namasyal, nanood ng concert ni Taylor Swift daw doon sa Germany. Tapos, sumunod na naman, lumipas mga ilang buwan, meron na naman bagyong paparating. Inuna pang umattend ng kasal sa Bicol. Yan, yan si Sara Duterte. Diba? Sarap na sarap, enjoy na enjoy, Ayun, meron pang mga fire dance, diba? Sa Cagbalate. Yan ang vice-presidente ninyo na gusto nyong gawin na presidente. Sige, Kuya Makmak, sige lang. Yan ang gusto nyong gawing presidente. Kapag ito presidente na, hindi na makikita nino nito. Mag-world tour to kapag may world tour. Si Taylor Swift. Uunahin niya ng pamamasyal. Ayan ganda nung beach na pinuntahan ni Sara. Ayan White Sand Beach Diba? Ang ganda White Sand Beach. Kaya hindi natin masisi si Sara kung unahin niya ang mag-swimming kaysa maghanda para po sa darating na kalamidad. Ayan. So, yan po ang ating vice-presidente na wala pong inuuna kung hindi maglakwat siya. Inuuna pagpapasarap ng buhay. Imaginein mo, nakakulong ang tatay nito. Nakakulong tatay nito sa dahig. Nagagawa pang mag-swimming. Nagagawa pang magpasarap buhay. Ako hindi ko kaya yun. Kunwari tatay ko si Digong, nakakulong. Hindi ko kayang magpasarap buhay. Hindi ko kayang kumain sa mga masasarap na restaurant dahil, yung tatay ko nakakulong Tatay ko nakakulong tapos magpapasarap buhay ako. Parang napaka naman nun. Kaya nga po, wag na tayo magtaka
Kung si Sara Duterte, wala pong malasakit sa taong bayan. Bakit? Wala nga malasakit sa tatay niya eh. Diba? Walang malasakit sa tatay niya. Diba? Kaya yan ang inyong vice-presidente na gusto nyo pang gawing presidente. Puro lakwat siya, daig pa si Dora.